mundo kung saan madalas pinapahalagahan ang perpektong itsura, may mga taong hinuhusgahan dahil sa isang kakaibang kondisyon. Ang labis na pagtubo ng buhok sa mukha at katawan na nagiging dahilan para tawagin silang werewolf ng ilan. Yes, Mami Dims, ang tawag dyan, hypertrichosis o werewolf syndrome, isang rare condition na hindi lang pisikal ang epekto, kundi pati emosyonal at social dahil sa pangungutya at diskriminasyon. Pero ano nga ba ang mga sanhi nito at may paraan pa ba para mabawasan ang mga sintomas nito? Alamin natin yan kasama ang aesthetic dermatologist na si Dr. Nina Monterola. Good morning, Doc Nina. Morning, Doc. Morning, Doc Nina. Morning Thank po. you for being here today. Napaka-interesting na pag-usapan natin. At malamang sa malamang meron tayong mga kapatid na tila ba nakadikit ngayon sa kanilang telebisyon, sa kanilang mga mobile phones at nakikinig kung ano nga ba itong werewolf syndrome. Yes, Mommy Dims, marami ang curious talaga dyan. Kaya umpisahan na natin, no, Doc, napaka-rare kasi talaga ng kondisyon na ito. In fact, less than 100 lang ang naitalang kaso nito sa buong mundo. And meron din yan dito sa Pilipinas. Pero Doc, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, ano nga ba ang posibleng dahilan ng pag-develop ng ganitong kondisyon? Mga posibleng sanhi ng hypertrichosis or werewolf syndrome ay unang-una, genetics o nasa lahi. Pangalawa, paggamit ng gamot katulad ng pampatubo ng bahok. And pangatlo, hypothyroidism or mga cancer-related conditions. So, pwede palang namamana pala ito. Okay. nasa lahi. Doc, ang tanong, ano ang mga treatment options para sa merong werewolf syndrome or hypertrichosis? Oo. Treatment options natin ay laser hair removal, electrolysis, and pangatlo, paggamit ng eflornithine cream. Oh. So ito naman, Doc, ano naman yung maipapayo mo para sa ating mga kapatid na merong ganitong klase na kondisyon? So, huwag kayong mawala ng pag-asa, may treatment options tayo at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong dahil may mga tamang medical care at kung kailangan nyo rin ng counseling. Sa experience mo ba, Doc, sa ganitong klase ng werewolf syndrome, ano ba, ito ba ay mas physical ang epekto or meron din ba itong epekto sa kanilang mental health? So, bukod sa physical, no, kasi very visible yung condition, so malaki talaga yung impact mentally. Merong napakababa ng low self-esteem nila, may social anxiety, tsaka nagso-social withdrawal din sila dahil dito. Meron bang ganong klase ng briefing na ginagawa bukod dun sa mga topical na kailangan ilagay or treatments na laser treatments na pwedeng gawin? Yes po, so talagang advice sila na humingi ng counseling kasi malaki talaga yung impact nito sa mental health. That's right. Lalo na we live in the generation now na parang Yes. everything is all about looks na lang, 'di ba, no? Totoo Bihirang-bihira ka na parang kikilalanin mo yung tao, ang una mo talaga makikita ay kung ano yung kanilang physical, Physical. no? Kaya napaka-importante to seek counseling, sabi Yes nga ni po. Doc Nina. Okay. Doc, meron po ba kayong mensahe sa publiko patungkol sa tamang pakikitungo sa mga taong may ganitong kondisyon? So, simple lang naman, no, respetuhin natin sila, huwag nating kutsain o pagtawanan. Iwasan din nating picturean sila ng walang pahintulot. So, talagang igalang natin kasi hindi naman nila kasalanan na may ganito silang kondisyon. Dito nakakahawa, huwag din pagdirian. Yan. At mga kapatid, dahil madalas pong maiugnay sa werewolf, nagiging tampulan po talaga ng tukso ang mga taong may hypertrichosis or werewolf syndrome na tinatawag natin. Madalas po silang makatanggap ng pangungutya at diskriminasyon dahil sa kanilang kondisyon, kaya naman malaki ang epekto nito sa kanilang mental well-being. At madalas silang makaranas ng anxiety, mababang self-esteem o di kaya social withdrawal. Kaya po mga kapatid, importante pong mabigyan natin sila ng malakas at matibay na support system. Ayun. It's very, very important talaga, lalo na sa ganitong klase ng kondisyon, ano, Doc? Doc, maraming salamat for Thank you being po, thank you here. po. And alam ko, medyo maagang aming programa, pero ako nagpapasalamat ako always, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga doktor who really come over para sa ating health check, no, na segment, dahil importante sa atin ang well-being at health ng ating mga kapatid na mga nanonood po sa atin dito sa Good Morning, Kapatid. Maraming salamat po, Dr. Nina Monterola. Thank you po. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.